Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of John, chapter 1, verses 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Sons of God, pag-usapan natin yung pagiging anak ng Diyos. So, laliman natin yung ating pag-aaral today. So, malinaw po sa text natin, hindi lahat ay anak ng Diyos. Yung lamang pong tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus, yun po ang binibilang ng Diyos na kanyang mga anak. At malinaw po yung pagiging anak ng Diyos ay hindi sa kagagawan ng tao, hindi po yung tinatawag na human or physical birth ang nagpabilang sa atin sa pamilya ng Diyos. Ang linaw-linaw po, ang pagiging anak ng Diyos po ay kagagawan ng Diyos. Malinaw po na sinasabi ng Biblia yung kanyang nature, yung eternal life na pinag-aralan natin itong mga nagdaang araw ay inimpart po sa atin nung tayo po'y na-born again. Yan naman yung pinag-aralan natin yesterday sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo po'y tinawag ng new creation in Christ Jesus. At yung born again experience, miracle po yan, na kung saan yung life na meron sa Diyos, yung sinasabi sa John chapter 1 verse 4, na impart po sa atin. Kaya tayo'y partakers of divine nature. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4. At ang tawag sa atin ngayon, new creation, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At God's workmanship in Christ Jesus. So yun naman sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Tayo yung naging resulta nung sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. Tayo po yung naging product. Tayo po yung mga anak ng Diyos na new creations in Christ Jesus sa paningin ng Diyos. God's workmanship in Christ Jesus.